about overcoming purposelessness. Okay? At we're going to talk about some part of Ecclesiastes. Praise God. So, let's dive into it. Praise God in advance time. Yeah. Ito yung mantra ng daigdig. Ano? Ito yung madalas sabihin. Ano? Ang karanasan ng kasiyahan, ito ang pinakatulakot ng layunin ng buhay. No? Experiencing happiness is the ultimate purpose of life. Yan ang kanilang mantra. Yan ang kanilang ginugol sa buhay nila. Totoo kaya ito? Okay, let's go on. Praise God. Pag-aaral ng Ecclesiastes, sa bilang maising pag-aaral, outline, ito po yung pinaka-board ng Ecclesiastes chapter 1, verse 6, the futility of striving and discontentment, such as 7-11, practical instruction for life. Ang buong buo ang Ecclesiastes, and then of course the summary and the conclusion. Praise God. Yan ang nakla ng Ecclesiastes. Let's dive into our text. Sabi ron, Ecclesiastes chapter 2, verse 1-11. Ito yung Boyet version. Sinabi ko sa aking sarili, halika rito at susubukin ko lahat ng kasiyahan upang malaman ko ang mabuti. Subalit, ano napatunayan ko? Patunayan ko, at subalit lahat ay napatunayan ko walang kabuluhan. Ang pagtatawa o kasiyahan, sabi ko ay kabaliwan. At sabi niya, walang tunay na kasiyahan matutupad dito, mga complex. No? Sabi niya, I tried cheering myself with wine. Sinumula ko pasayahin ang aking sarili sa pamagitan ng mga anak. At tayak-yapusin ko ang kamangmangan ng aking isip. Embracing folly. At sabi niya roon, sinubong pasayahin ang aking sarili sa bagay alat. At hindi ko lang ang kalokohan, ang folly o kamangmangan. Sabi niya, my mind still guided me with wisdom. Sabi niya, ang aking isip ay ginayahan ng karunungan kasi nais ko makita ang kabutihan sa mga tao na sabi niya, na gagawin ng tao sa ilalim ng langit sa kanyang maiksing buhay dito sa few days of their life, sa kanilang maiksing buhay. Next, sabi niya, I have two great projects. Sabi niya, siguro kong gawin ang mga malaking proyekto. Gumawa ko ng aking bahay para sa ating sarili at malaking mga taniman. Okay? Gumawa ko ng mga hardin at mga pasyalan. At nagtanim ako ng lahat ng uri ng mga prutas, punong prutas. Doon. Gumawa rin ako ng mga sisidlan ng mga tubig. Okay? At doon ay lumalago ang mga puno. Okay? Bumili ako ng mga lalaki at babae, mga alipin. At iba naman, mga alipin pinanganak na sa aking bahay. Pag-aari ko rin ng maraming mga tupa, mga baka, kaysa sa, di naman sa Jerusalem, sa aking harapan. Nakautan ko, mga ginto, yung silver, sabi ron, para sa sarili ko. Mga kayamanan, mga treasure sa lahat o mga hari at mga probinsya na naka-acquire nakakuha ako ng mga male and female, ng mga awit. Okay? At mga hari, sabihin niya, ng mga concubines, mga kabit, sabi niya, the delights of man's heart, sa kasiyahan ng puso ng tao. Ako'y naghihigit pa sa sino man sa Jerusalem bago pa sa akin. At lahat, magiging, sabi sabi niya, nanatili ang aking kaalaman sa akin o katalinuhan. Sabi niya, hindi ko pinagkait sa aking sarili lahat ng madiwisyar ng aking paningin. Hindi ko tinagyahan lahat ng kaligayahan sa puso ko. At sabi niya, ganun din, ang puso ko ay nasiyahan sa aking mga ginawa o lahat sa aking paggawa. At ito ang nangking ko sa lahat ng aking mga ginawa. Yet when I survey pinagmasdan ko lahat ng ginawa ng aking kamay at lahat ng ginawa ko na para makamtan ko ito, o ma-achieve ko ito, o maabot ko lahat. Maabot ko, ma-achieve ko.
sabi niya, embrace, everything was meaningless. Lahat walang kabuluhan. Para kung mahabol sa hangin, wala akong napakinabangan sa ilalim ng araw. Praise God. Ito yung sabi nung, ito yung sabi nung Ecclesiastes. Okay? Ano yung mga sinubukan niya? Ginawa niyang layunin sa buhay niya upang makamtan niya ang tunay o kaligayahan o kasiyahan sa buhay niya. Okay? Una-una, praise God, yung sa chapter 2, verse 1 to 3. Okay? Basahin natin muna yan. Yan. Basahin natin. Sabi niya, I said to myself, come now, I will test you with pressure if I not what is good. But that also proved to be meaningless. Sabi, sinubukan lang sa kasiyahan. Tingnan ko mabuti ito. Pero sabi niya, pinatunayan ko lang na walang kabuluhan ito. Magiging pagtatawanan. Sabi niya ay madness. Sabi niya kabaliwan. At ang kasiyahan na natupad nito, nagawa nito sa akin. Sabi niya, I tried cheering myself with words. Di ba ko maging masaya, di ba? Sa ala. At imbis, niyapos ko. Alam ko ang ito, pagdaliwang ito. Fully. Kahit sabi niya, may katalino na nag-guide sa akin. So, gusto kong makita mo na mabuti sa tao sa ilalim ng langit. Sa kanyang maiksing panahon dito sa iba. Ito, di ba? Sinubukan niya lahat. Sino rito, nagpasasa sa alak. Huwag mo na itaas ka mag-join. Alam mo rin. Kasi tayo na. Kasi yung tawanan, di ba? Pero, naging walang kabuluhan sa akin. Yung kaninang litrato, ewan ko inabot nyo, si Marco Casilway, ito yung panahon ko, isa sa pinakamagandang actress. Pinakasikat na model. Kita mo, nasa cover girl siya ng Vogue. Yan ay worldwide magazine subscription at mayayaman na. Pag ang mga nalalagay dyan, yung mga who's who of society, mga sikat, talaga makilala at talagang mayaman. Nasa kanya nga lahat eh. Sinubukan niya lahat ng kasiyahan eh. Lagi siya lang sa party, di ba? Yung mga model din siya, super, bago pa nauso yung supermodel, siya ngayon. And yet, napakalaging, siya mismo ang tumitil sa kanyang buhay. Dahil sa walang kahulugan. Lahat na ginawa niya. Okay. Yung mo ba binigyan buhay mo? Achievement and success. Okay, bago yan, basahin natin. Yan, nabalik tayo. I also try to find meaning by building huge homes for myself and by planting beautiful vineyards. Yan, sige ba? I made gardens and parks, filling them with all kinds of fruit trees. Yan. Tapos, yan. I built reservoir to collect the water to irrigate my many flourishing groups. Kumuha siya ng sariling ilog na mas puno-puno ng mga groups to. Yung mga mangroves, ang ganda tignan to, di ba? Pero, itong, may kasunod ko ba yung verse? Wala. Balik ko si Howard Hughes. Siya yung unang-unang the richest, loneliest man in the world. Okay? Yung matandang yan, siya yan. Okay? Kasi sa sobrang yaman niya, okay? Takot na siya sa tao. Always, yung buong natitirang, ang pinaka-latest part ng buhay niya, namuhay siya na mag-isa, nakakulong lang. Kumabang po niya, tignan niyo yung history niya. Actually, yung buhay niya, sa sobrang sikat talagang yung buhay niya, pinilikula ang gumanap si Leonardo DiCaprio. The Aviator. Nakamaya naman siya noong panahon. Pino na yan. Lahat sinubukan niya. Lahat. Gumawa siya ng mga movies. Kinatakutan siya sa Hollywood. Kaya niyang bayaran ka. Gumawa siya ng mga business. Super yan. And yet, nagkulong siya sa kwarto. Walang naging tagumpay na relasyon. Kasi doon na hinanap ang layunin niya sa pamagitan ng paggawa ng achievements. Doon na hinanap niya po ang kasiyahan ng iyong buhay sa magagawa ng kanyang kapag sa success na magagawa. So, comfort. Lahat yung sinabi sila, lahat they live a comfort life. Basta natin,
I bought slaves, both men and women, and others were born into my household. I also owned large herds and flocks, more than any of the kings who had lived in Jerusalem before me. Diba? Komportable. Lahat ng binanggit ko, si Marcus Hemingway, si Howard Hughes, lahat yun, niyayaman yun. They have servants. Pag lumalabas sila, they have entourage. May mga ala-alay. Yan, kita mo yung dulo ng buhay nila. Sunod ko. Well, diba? Sa sobrang yaman ng George Eastman, okay? Ewan ko yung mga bata hindi inabot ito eh. Siya yung investor sa may-ari ng Kodak. Diba? Oo. Sa Bisaya nga, pag ikaw ay kukunan ng trato, sasabihin sa'yo, sige, Kodakan kita. Kasi nga, dahil sa kanya. Di ba? Sa Tagalog, di ba? Ibig sabihin, una ka ng trato. O sige, Kodakan kita. Okay, sa Tagalog, Kodakan kita. Pero kung kakain lang siya, merong orchestra, kakain lang siya, may tutugtog ng orchestra, hindi record, live. Can you imagine? Yung bahay na, hindi bahay, mansyon. I-research niya. And yet, pagkatapos ng lahat na na-accomplish niya, sabi niya, na-accomplish ko na lahat ng mga bagay, nagawa ko na lahat ng nais ko, wala na akong magagawa, hindi pa pwedeng na-accomplish. Kumuha siya niya, kinuha niya yung baril niya, pinulok niya sa kanya. O sino dito nakakilala? Yan, sabi niya, I collected great sums of silver and gold, the treasure of many kings and provinces. I heard wonderful singers, both men and women, and many beautiful concubines. I heard everything a man could desire. I've been there, sabi niya, I've done that. Wala talaga eh. Wala. Kung yan ang gagawin yung purpose. Ang ibig sabihin mo, may ka lang ng walang layunin, purposeless lang. O, hindi nakakilala dyan. The king of punk and the king of rock. Talaga naman. Diba? Pare siya namatay, overdose. With drugs. Imagine. So, ang sikat ng mga yan eh. Yung mga bagay na sumiiyak, sumisigaw, makita na. Yung tinatapangan ng paa nila kung pwede. Papahiro ng mga tao. Yung mga paus na ewan ko ba. Pero alam mo, kinamatay ng mga yan? Overdose sa drugs. Dahil sa walang kabuluhan ng buhay. Meaningless vanity or possessiveness. They have all the money, the wealth, and the fame. And yet, what a tragedy. Namatay sila sa overdose. I collected great sums of silver and gold, the treasure of many kings and provinces. I heard wonderful singers, both men and women. Sabi niya, next. Sabi niya, 9. Sabi niya, I had many beautiful concubines. Hindi ko na-highlight. I had everything a man could desire. Marami daw siya mga babae. Marami, di ba? Sinubukan niya yung relationship. Bro, next slide. Yeah. Kilala niyo si Elizabeth Taylor? Ha? Ngayon, nag-asawa siya ng 8 beses. Pero pito lang kasi yung isa si Robert, ay 2 beses yung pinakasal. Successful sa kanyang career. Pero ano yung price? Tagumpay siya. Naganap. Pero broken marriages. Imagine, 8 beses siyang nag-asawa. Kaya mo ba yun? Yet, meaningless. Namatay siya. Next slide, please. Diba? I have everything a man could desire. I have many beautiful people. Sinubukan niya sa tanggapin ng layunin ng buhay niya sa relasyon. Sa mga relasyon. Siguro ikaw, isa, dalawa, tatlo, dala ka na eh. Ito, 8 times, hindi na dala. Okay, kasi na, okay, lahat ng binanggit ko, meron sila dito.
And so I became greater than all who had lived in Jerusalem before me, and my wisdom never failed me. Walang katulad niya yung panahon niya. Nag-iisip siya. And yet, sabi niya, everything is meaningless. Walang kawalan ng layunin. Ano yung conclusion natin dito? Okay. Basahin niyo. Anything I wanted, I would take. Lahat ng gusto ko, sabi niya. I denied myself no pleasure. Wala akong kaindihan na kasi yan. I've been there, I've done that. I even found great pleasure in hard work, a reward for all my labors. Lahat ginawa ko. Verse 11, bro. Ito pala. Huwag dito na. Yan. Basahin. Ang mga tao ngayon, sa kabila ng, ito yung panahon na sobrang ang daming mayayaman, billionaires. Di ba? Nababasa nyo, di ba? Sila Elon Musk, sila Warren Buffett, sila yung sa Apple, Steve Jobs, namatay na yun, si Bill Gates. Kami mga sa mga YouTube na mga content maker na naging milyonaryo, bilyonaryo, and yet they're lonely. Pakinggan yan, loneliness is epidemic. Loneliness is an epidemic today in our generation. This is the sad indictment against our generation. Ito yung masakit na sumbat sa ating henerasyon. Ito ang henerasyon ng malulungkot na mga tao. Kasama nilang maraming tao. They are with all kinds of people, or they are with people, and yet they feel so alone. Isa sa mga sinabi ng dokumentarya is because ang ating generation ngayon is yung tinatawag din ng highly individualistic. Nawala na yun. Ayaw nang magbigas ng bibig ko na tinalawa. Highly individualistic generation. Yung me, I, myself generation. Okay? At ito yung ang mga tao ay, at the end of the day, di ba? Pag tinanggal na nila yung screen nila at yung kanilang earphone, they find themselves all alone. At sabi roon, ito yung generation na walang purpose. Living a purposeless life. Lagi lang nasa screen. Maraming kilala sa internet. Pero pag pinatay ang internet, they feel so all alone. Kaya malungkot. Ito kasi yung mantra nila. Yan. Ito yung sinabi ko, bro. Yan ang mantra nila. Experience happiness. Ang maranasan ko kasi yan. Ito ang pinakatugatog na layunin ko sa buhay. Pero ang totoo ito. Happiness and joy is not the ultimate goal or purpose in life, but it's the product of living out true purpose that God has in store for us. Amen? Amen. Yan ang tunay. Praise God. Next. Sinabi niya, yan when I surveyed. Yung pinagmasdan ko, sabi niya, all that my hands have done. Di ba? Yung binasa ko yung Ecclesiastes chapter 2, verse 1 to 11, 18 times sinabi niya, I, several times myself, sinabi, or me, puro sarili niya. Kala niya matatagpuan niya ang tunay na layunin ng buhay niya sa mamagitan ng gawain ng kanyang kamay. Everything, sabi niya, and what I have told to achieve, everything was meaningless. Chasing after the wind, inangapon ko lang pala ng hangin. Nothing was gained under the sun. Wala ko na pakilabagan sa ilalim ng harap. Pero tignan mo, sabi ng Diyos dito. Sabi niya, a person, sabi ni Ecclesiastes, a person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. These two, sabi niya, I see is from where? From the throne of God. For without Him, who can eat or find enjoyment? Now you understand bakit sinabi ni Jesus, without me, you are nothing.
Kala natin sa kamay natin matatakpan yung kahulugan ng buhay natin. And yet, after all, we just live a purposeless life. Sinubukan mo ng lahat, and yet everything is good. It is from the hand of God. Amen? Amen. Mula sa kanyang Diyos. Wala kang matatagpuan na magbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay mo, na magbibigay ng tunay na layunin mo sa buhay mo, maliban mo mumula sa kamay ng Diyos, hindi sa kamay. Amen? Amen. Next door. Sabi niya, in conclusion, turo kayo paano madidevelop na yung understanding mo. Okay? Sa yung progressing theologies sa Bible. But in conclusion, and all has been heard, is fear God and keep His commandment, because this applies to every person. For God will bring every act in judgment. Sino daw ang magja-judge? God. Okay? Let that sink in. Sino ang magja-judge? Si God. Okay? Everything is hidden, whether it is good or evil. Basahin natin sa John. Sabi ni John, moreover, sabi, the Father judges no one. Pagdating ng New Testament, sabi ron, the Father judges no one. But He entrusted all the judgment to the Son. Pagdating ng araw, sa Old Testament, sabi niya, hatulan ng Diyos, ang Diyos ang maghahato sa lahat ng gagawin ng tao. Pero pagdating sa New Testament, sabi niya, the Father judges no one anymore. Bakit? In-trust niya na kanino? Si Jesus. Hallelujah. Buburahin natin lahat ng katuruan ng Iglesia ni Cristo, ng Jehovah's Witness, ng Oneness. Okay? Matthew 16 verse 27. For the Son of Man, sino yun? Jesus. Is going to come in His Father's glory, sino yun? With His angels. And then He will reward. Sino ang reward? Jesus. According to what? They have done. Dati, sa Old Testament, si God. Sino yun? Si God the Father. Diba? Pagdating the Son, si Jesus na mag-judge. Why? Because Jesus is God. Murado na ang Iglesia ni Cristo. Tuloy ba tayo? He will testify to these things. Sabi niya, yes, I'm coming soon. Sabi ni Jesus, yes, I'm coming soon. Yung writer na siya sabi, Amen, Lord, come, Lord Jesus. Sino yung babalik? Jesus. Okay, next. Lord, sabi, look, I am coming soon. My reward is with me. Sino yun? Jesus, I will give to each person according to what they have done. Praise God. Revelation 21:6 verse 7, sabi niya, He said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all this, and I will be there. God, sino isang salita niyan? Amen! Sabi niya, I will be their God. Therefore, Jesus is God. Kaya nga Trinity is true. God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. At dapat ang buhay natin, kakabit kay Jesus, ang buhay natin parang sa langgora. Diba? Lilipad ka, matayo kang lilipad. Papalawag ka. You will accomplish all things in your life according to the will and purposes of God in your life. Kailangan hawak ka lang ng Diyos. Kailangan tayo hawak ng Diyos. Sino yun? Kasi yun may purpose sa buhay mo eh. Hindi ka aksidente nga eh. Hindi ka produkto ng pagkakamali. Hindi ka eksperimento. Sabi ng Panginoon, I have written a book of your life and I have numbered my days. Kaya nga bestseller kasi si Jesus ang nagsulat ng buhay mo eh. Papasok na rin piloso ko, hindi na ako gagawin. Wala na pala ako. Sinulat ako ng buhay ko eh. So, Sarah, whatever will be, will be. Sabi ko, ignorante. Hindi mo kilala ang Diyos. You see, He's the Almighty God. But He was also God of love. God is love. Dahil mahal ka ng Diyos, the very nature of love, He was looking for the object of love.
Love is not love when it is coerced. Hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos na mahalin mo siya. Kaya nga so, He is the Almighty God. Naniniwala ba kayo? Amen. Ay, kala ko hindi. He is the Almighty God. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay. And yet, nilimitahan ng kanyang sarili. Saan yun? Saan na nilimitahan ang sarili mo niya? Binigyan ka niya ng capacity to make a choice. That is love. Free will. Kahit sinulat niya ang buhay mo, alam niya, ito mabuti sa'yo, ito napakagandang plano ko sa'yo, pero pipiliin mo pa rin siya, kaya walang pupunta sa impyerno hanggat hindi niya hahapaglan si Jesus. Your choice. Kailangan unawain mo na mahalin mo siya kasi mahal ka niya. At napakaganda ng plano niya sa buhay mo. Amen? Kaya nga, I believe in God because of the experience of love. May choice ka. Gets nyo ba? Di ba tayo masaya? Bakit malungkot kayo? Imagine, napakapangyarihang Diyos. Nilimitahan niya ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ka ng pagkakataong piliin mo siya. Because love cannot be coerced. Kailangan out of your heart sasabihin mo, I love you, Lord, because you love me first. Amen? Amen. O, tumitak na ako. How we can overcome obstacles? Kailangan natin ang Panginoong Jesus. Amen? Kasi nilikhahan niya kayo, may layunin siya sa buhay mo eh. Sabi niya, I am God. There is no one like me. I see the beginning, I see the end from the beginning. Hindi ka nabutan mo. Lumabas ka na. Nilabas ka ng nanay mo. Hindi. Doon pa lang sa kalingitan. Pinili ka na ng Diyos. Tumanaw sa ng tatay at nanay mo na mayroong tamang DNA para mabuo ka. Kailangan pa ka na kasi may layunin siya sa iyo. That's why your work is necessary because God has a purpose for your life. Nag-siwa ka ba? Parang hindi kayo masira. Kaya kapag alam mo na may purpose ng Diyos sa buhay mo, kahit anong mangyayari sa'yo, ang daming pagsubok dadating, di ba? Ang daming hapdi, sakit, ang daming pakas, at dahil ako, Diyos ko, ako lang, pwede lang na ako tumayo dito eh. I'm a failure. Pero, pag tinignan mo yung in the line of eternity, may purpose ng Diyos eh. Gusto ng Diyos, namuluwag po, nagpangin siya lang na pwedeng gumawa sa tao sa pamagitan ko ng hindi ako, no more no less. Kaya nga sabi nga, Lord, your test is your testimony. Your mess is your message. Your pain would be your gain. Kailangan maranasan mo lang lahat yun. Di ba si Joseph? Pinakita siya ng pangarap ng panaginip ng Diyos. Uupo siya sa trono. Pangalawa lang sa Parao. Di ba? And yet, for the next 40 years, nabuhay siya ng puro spaghetti, kahirapan, pagsubok, bugbog sarado. And yet, all those things, nalaman niya kahulugan noon. Alam niya may layunin ni Diyos sa buhay niya. You will never know the purpose of everything that will happen to you unless you will know that God has a purpose for all these things. Amen? Amen. And the only way to go is for you to be Christ-like. Maging katulad ka at maging kawalis ka ng Panginoon Jesus. That's the only goal of God. To make you like Jesus. Pag ireklamo ko ba kung nakaranas ka pa sa buhay? Magpo-post ka pa ba? May nag-post na, sabi niya sobrang init. Pati yung bulsa ko na tuyo.
May isa pa nag-post, sabi niya, ang init ng panahon. Diba? Kaya lang, pag nag-aircon ka, halos tumatay ka sa init ng panahon. Kaya lang, pag nag-aircon ka, patay ka naman na sa bit, pumili ka na lang sa mamatay. Kasi mystic na po. Hindi niya nauluhan. That all those things that's happening, all the ups and downs, all the joys and the pain, all the victories and defeat, praise God, all of it has a purpose to make you to be the person that God is. Amen? God is the source of the everlasting joy. Go to God. Amen? Kailangan dumating sa punto sa buhay mo. That you can lift your eyes in heaven and your hand, and you will say to God, Lord, there's nothing I have in heaven, and the only thing that I desire is you. And just like the deer pants for the river, my soul pants for you. I long for you, Lord. Hindi ka nangangagot sa kalagayan ng ganito. You will never find your purpose. You know, lahat ng pinag-usapan natin sa langit. Pero habang dito sinabi ko na, I came that you might have life and have it dito. Sabi dito pa lang sa lupa, wala ka nang hanapin ka. Kasi I will give you a heart that is kumpleto, ganda, at kaya. Pagkakaroon ng Diyos. Amen?